be so much that we're gonna get through. Even when it storms, I will never go. I'ma be the one to keep you safe. Four walls of love, packing more than enough. Holding on to one another, be the cover when it's rough. Mother Nature, a disaster. Won't stop a happy ever after. Like a pyramid, yeah. Like a pyramid, like a pyramid, yeah. Always together. Always together. Always together sa power. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monelin Andrade Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko sa matres, nahihirapan akong maglakad. Lahat hindi ako halos makakilos. Nung napakinggan ko yung Santon Plus, yung sakit na nawala, makatayo na ako ng maayos. Maraming salamat po sa Santon Plus at nagbigay kayo ng tulong. Try nyo, iba talaga. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Looking for quality sounds and light effects for your upcoming events? Power Radio Mobile Sounds and Lights accepts small and large events like birthday, wedding, reunion, motorcade, school prom, graduation, Christmas party, and any kind of celebration. Reserve now. Power Radio Mobile Sound and Lights. Contact Jimmy C at 0918-567-7397. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro. Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po. 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny. Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko. Opo, tapos? Yung parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko. Wow. Tapos pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Always together. Always together. Always together. Always together. Happy 25 years, mga kapower! 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 Happy 25th year, mga kapower! Happy 25 years, mga kapower! Happy 25 years, mga kapower! Mga kapower, happy 25th anniversary! Power Radio 104.5 FM. Ka-Power! Ang Power Radio Bataan 104.5. 25 years na! 25 years na! Mapabalita man? Balitang Bataan! O tugtugan? Sunday Showdown of the Hits. Kasama niyo pa rin ang inyong mga favorite DJs mula umaga. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hanggang gabi. Dito lang
lang yan sa #1 radio station sa Bataan. Power Radio 104.5 FM. Power Radio 104.5 FM. 25 years of power. Ito ang tunog ng Bataenyo. Gusto mo ba ng tuloy-tuloy na sound trip habang break time? Mas masaya dito, lunch break man o merienda dahil always together ang kulitan sa Power Break Time. Power Break Time. Power Break Time. Power Break Time. You are listening to DJ Jess. Always together tayo dito po sa Power Radio 104.5. And welcome to Power Break Time. Kasama pa rin po si DJ Jess with my 3 guests na nakikita nyo po sa aming Facebook Live. So pakifollow na po ang aming Facebook Live at Power Radio 104.5 FM-Bataan. Pero bago yan, kung ayaw mo namang mag-Facebook pero gusto mong magpabate, pwede po kayo mag-message sa aming text line at 0932-401-5726 or i-follow ang aming, ayun nga, i-follow nyo po ang aming Facebook page. Kailangan po dumami yung viewers po niyan. Parang na yung boses natin. Bigla po ako na-pressure. Nakaramdam ako ng konting pressure. Dahil po sa 3 screen na nakikita po ninyo. And since we celebrated po the International Tourist Guide Day nung nagdaang February 21, 2026, kaya po ang mga guests ko ngayon, kung matatandaan ninyo, na promote ko po ito nung Sabado kahapon at syempre ngayon na ang araw na itinakda. Sila po ay mga tourism ambassador. Wow! Pakibuksan na po ang inyong radyo or kaliman pakifollow na po sa aming Facebook page. So simulan na po natin ang introduction po sa aking mga bisita ngayong mga araw na to. Kitang-kita nyo naman sa screen, di ba mga ka-power? Kaway po muna kayo dyan. Oh, di ba? Sanay po sila sa screen. Dati pong mga artista tong mga to. So, ang una po nating bisita ay second-year student from Philippine Academy of Technical Studies under taking up the program Diploma in Culinary Arts and Technology, a DOT-accredited tour guide, and also an events host and coordinator. So, palakpakan natin mga ka-power, Miss Myren Corpus. Mamaya, tita. Oo. Kaway-kaway lang muna, kaway-kaway. And second one, a faculty from Philippine Academy of Technical Studies. So, naging guest na natin ito noong nakaraan. Kaya familiar na siya sa inyo, di ba? And also, a DOT-accredited tour guide and a sustainable and inclusivity advocate. Di ba? Bonggang-bongga. Kaway muna dyan, Sir Rom Abareles. Last but not the least, nakikita nyo naman sa ating screen, the Balanga City Lions Club President and also DOT-accredited tour guide and a faculty from Bataan Peninsula State University Main Campus under the Tourism Management Program Department. Please welcome Dr. Rodil Mangunay. Bongga! Nagkasabay-sabay na po talaga silang mag-guest. Kasi kung maaalala nyo nga, every month, mayroon tayong mga special guests and special interview under my program. Kaya this time around, isi-share po nila sa atin ang mga expertise nila. At the first question na kailangan po nilang sagutin, syempre bumati na rin kayo sa mga ka-power natin, no? So the first question po na kailangan nilang sagutin ay, dahil sabi ko nga sa inyo mga tourism advocate and ambassador itong mga to, pinapalakpakan po yan. What inspired you to enter the tourism industry? Para tayong nasa binibining Pilipinas. Kasi di ba ang daming mga expertise, pero ano yung nag-inspire sa kanila? Bakit mas pinili nila yung nasa tourism industry? Sige, go, Miss Myren. Mabuhay, Power Radio! Ayan, salamat Miss Deng sa iyong napakagandang question. Parang pang Miss Universe talaga. Ayan, so ako po ang pinanggalingan ng aking heart para sa tourism. Actually, dream job ko po actually yung maging tour guide or even the host po sa isang travel show.
So, nung nagkaroon po ako ng chance, doon sa FB nakapost yung ads po ng Bataan Tourism na they're looking for tourist guides who are willing to undergo 7 days na training. So, on my part, na-excite ako kasi hindi kailangan dapat graduate ako ng 4 years, ganyan. So, I grabbed the opportunity and doon na nag-start lahat-lahat kung bakit ako nasa tourism ngayon. Yan, Ma'am Deng. Ang bongga nun ha, parang papalapit po kayo sa biyahe ni Drew kasi sabi niyo kanina travel show. Actually, dati po, ang mga host nun sila Miriam Kiambao. Okay. Yun, doon nagsimula yung heart ko for travel show host. Kaya pala. Ayan. Pero si Sir Rom ang isusunod natin, Sir Rodil. Sige po. Oo. Ay, si Sir Rodil ba? Sinabi ko si Sir Rom. Oo, kayo na. Ako naman, before I answer that, let me greet all the Power Radio fans and thank you DJ Jess for giving us the chance again to guest on your show. And sa lahat po ng mga ka-Power Radio, ating mga estudyante, mga kababayan dito sa Bataan, mabuhay po. And so, yun nga po, the first, actually, nag-aral po ako or nagtapos po ako ng BS Tourism sa Central Escolar University sa Manila. And siguro dun na pukaw yung passion ko for the tourism industry. And also by nature po, tayo naman po ay yung storytelling skills po natin. So, iyan po ay sinishare po natin sa mga tao, how we were developed into a professional tourism professional kumbaga, ay dun po siguro nagsimula yung ating interest sa turismo. And syempre yung natural habit natin to travel, to appreciate nature, environment. Ngayon nga po ay nadadako na po tayo sa mga usapin about inclusivity and sustainability. So ang tourism po dapat ay inclusive and sustainable para po ma-enjoy pa po ng mga next generation natin ang kung ano ang na i-enjoy po natin ngayong mga panahon na ito. So that's it. Thank you so much, Thank Sir you. Rom. Siyempre naman, pakinggan natin si Sir Rodil. Ano naman yung nag-inspire sa kanya? Bakit ito yung industry na pinili niya? Ayan, mag-greet tayo ngayon sa ating mga estudyante ng Bataan Peninsula State University. Shout out sa mga third-year students, second-year student, at first-year students na hawak-hawak ko ngayon. So, happy Integration Day. I know this is a midterm exam right now. Good luck sa inyong mga exam. Going back to the question, so, babalik tayo dun sa basic, bakit ako napunta sa tourism industry. Lagi kong sinasabi when I'm doing the marketing sa mga schools, I wanna travel for free. Ano bang trabaho ang pwede kong gawin na nakakatrabaho na ako at the same time nakakabiyahe ako ng libre? So, it all boils down to that. So, nagawa ko naman yon. So, nung bata pa ako, I love traveling. So, nag-isip po ako ng trabaho na habang ako'y namamasyal, ay binabayaran pa ako. Kaya yun po ang pagiging tour guide and being in the tourism industry. And that's always my punchline every time I do encourage students from senior high school na grade 12 going to the industry ng tourism. Ang galing nun, Sir Rodil, ha? Pero parang narinig ko na nga yun one time nung bumabiyahe po tayo. Totoo yun, no? Kasi if you want to be in different places, magtutour guide ka talaga, pupunta ka sa tourism industry. At, oo. Paid ka na, nakapunta ka pa sa ibang lugar. Bayad ang mga gala. Yes, bayad ang mga gala. Pero ngayon po, ito naman, mag-start naman tayo kay Sir Rom. Ano yung so far pinaka-best experiences po ninyo dito sa industry na meron tayo ngayon? Yan. By the way, mga ka-power, magkaka-tour guide kami. Shout out sa aming Bataan Peninsula Tour Guide family. Yes. Oo. So, open tayo for guesting. Paki-message na ako. So calling all the Bataan Peninsula tour guides. Yes. So we can let's schedule. This will be a series yata. Pwede, BJ? pwede. Okay.
So open po tayo sa guestings. So going back to your question, Ma'am Deng. Damihan mo na yan, sir. Ayun nga, what was the question again, Ma'am Deng? Miss Ano yung BJ? best experiences so far? Experiences na yan ha. Ginawa ko ng plural. Damihan nyo na. So far po, ang best experience po na masasabi ko ay yung talagang pong nakaka-reach out po tayo sa mga communities, lalong-lalo na sa grassroots. Kasi po ang tourism po, hindi lang naman po dapat yan sa... It's not just about the tourism receipts or the numbers, yung mga yung influx po ng tourism or yung pagpasok ng mga tao sa ating probinsya or sa isang lugar. It should also be nararamdaman po dapat yan ng ating mga communities, ang ating mga... Kaya nga po, I am rooting for inclusivity. Kasi gusto ko pong maramdaman po yan ng ating mga IPs, mga indigenous people, ang atin pong mga tendera sa mga sari-sari store. They are actually included in the tourism industry. Yung ating mga naglilinis ng ating mga daan, yan po dapat ay nararamdaman din po nila dapat ang turismo. Yung mga nagda-drive po ng habal-habal, nagtitinda po ng mga barbecue sa daan, kaparte po sila ng bigger picture ng tourism. And that is how we have to sustain our resources when it comes to the community. Kasi dito pa lang po, sa mga tao po na ating makakasalamuha, kung pupunta tayo sa mga community, dapat po na i-enhance po yung storytelling skills po natin. And when we say or when we talk about the tour guiding skills, yan po ay dapat avenue natin sa pag-share ng ating mga stories. The way we tell our stories, the way we actually influence other people to travel, to experience yung kung ano po yung destination natin sa bawat lugar. Dapat po iyan po ang nararamdaman talaga ng community. And that is also one way of me sharing to my students. By the way, shout out po sa mga students ng Philippine Academy of Technical Studies Inc., also the admins, and also my bosses, si Ma'am Jonna Lisa Dar, ang ating president ng PATS. So, and all of the leadership ng PATS po. So, gusto ko rin pong pasalamatan ang PATS dahil po nabigyan po tayo ng isa pang platform para po ma-reach out ang ating mga students, ang ating mga scholars na hindi lang po natin sila maturuan theoretically, but for them to experience tourism in their lives and also to enhance their storytelling skills as well. That's it. Thank you po. Para hindi na natin balikan, Sir Rome, meron ako narinig kanina sa sinabi mo na part of the inclusivity is yung mga pagsakay sa habal-habal, mga public market, and also yung mga nagtitinda. Kasi doon din talaga po pumapasok. Pag nagpunta ka sa isang lugar, minsan di ba kailangan, naalala ko lang, tinuro ni Sir Manu. Yes. The heart of the nation or the places na pinupuntahan ay ang kanilang public market. Yes. Actually, ang storya ng ating tinapa, nandoon po ng siya. ating daing, ng ating mga tuyo dito sa Balangay, ang ating mga dried goods, fish, yung mga dried fishes po natin na binibenta sa kada markado dito sa ating mga pamilihang bayan, ang mga konsignasyon. Yes, kasama po siya. Kung gusto po nating ma-feel ang heartbeat of the destination, we have to go to the marketplace. We have to live the experience, and we also have to appreciate the story behind every products. Pag sa ibang bansa nga nagpunta, sir, ang unang hinahanap natin street foods pa, 'di ba? Hindi yung mga pagkain sa malalaking hotel. So that's the reality kasi doon mo rin makukuha yung mga best experiences and the story behind the food. Yes, that is lived experience ang tawag po natin dyan sa tourism. Kaya ang isa rin po sa best experiences ni Sir Rome ay may share niya yung mga personal experiences niya when it comes to tourism and also yung pagta-travel sa mga students po na tinuturuan niya sa PATS. Si Tita Myron naman, thank you so much, Sir Rome. Ayan, ako naman daw, ano ba yung
yung exciting part bilang nandun ako sa tourism. Actually po, I really love interacting with people. I love interacting with people. Mahalaga sa akin yung lagi akong may kausap, ganyan. And yung maging connected yung actually yung aking pong course now na culinary, which is connected din siya. Bakit siya connected sa tourism? Kasi when we are talking about food, we are talking about culture. Sabi nga, when there is food, it meets the culture, the heritage, di ba? So, andun yung hindi lang siya mababaw. Meron siyang pinanggalingan, merong basis kung bakit merong food. And pag sinabi nating food, culinary, there is food. Kaya kahit noon pa, nung hindi pa po ako under culinary, napakasaya sa akin na ma-meet yung mga tao, hindi para dun sa culinary pa lang, pero dun pa lang sa point na mami-meet mo, ma-engage ka dun sa mga tao, ano ang reason bakit sila naandoon. Napakahalaga po yun bilang isang tour guide na hindi ka lang makapag-deliver ng spiel mo, but yung delivery at kung ano yung may iwan mo sa mga tao. Yung maging guest man mayan or doon sa mga pinuntahan namin na destinations, it really connects from the people around and higit sa lahat sa akin mismo. Kaya yung interaction ko po sa mga tao, ang halaga po nun is nagbibigay siya sa akin ng positive energy na ma-meet ko sila from the low, yung mga sinasabi na naandyan sa grassroots and at the same time yung sinasabi natin na mga grassroots and yung mga kinikilala natin sa government kasi hindi naman natin sila makaka-interact ng simpleng araw lang, 'di ba? At the same time yung opportunity mo na ma-meet sila and hindi lang naman yung mga politicians, at the same time yung mga tinitingala sa industriya, parang artista lang, ganyan. Pero yung ma-meet mo, actually hindi ko malilimutan yung nung nag-attend ako ng Kain-Con. Yun. Yung isang speaker si Miss Clang Garcia. Yes, kasi meron siyang book at she is called the ambassador from the World Travel Association, ganyan. So, mas na-deepen yung yung heart ko na when there is food, it meets talaga yung tradition and culinary at the same time. And tourism din. So, connect siya. Yes, yun, Ma'am Deng. Kasi hindi pwedeng tita, no? Yung tipong, lugar lang yung pinuntahan mo. Magkakadugtong talaga eh. And saka yung ma-experience mo yung kasi ako parang deprive ako sa travel. So, this tourism side, nagkakaroon ako ng chance sa maka-travel and ma-meet ko yung mga tao doon. At the same time, malaman mo yung culture, yung pinanggalingan nila, and yung heritage na meron sila na minsan namimiss na ng mga tao pero naibabalik dahil nababalikan. by the way, it's not just about the travel din. Kasama rin yung mga seminars na ina-attendan natin in relation to that. Kasi we're meeting a lot of people. And one of the reason na meet ko yung aking OJT employer, si diba? Ma'am Cherry. Yan. Bomba. Kasi na-meet ko siya sa yung Kingsborough, sir, na natin, na training. Ay, dun po ba yun? Yes. Si Ma'am Cherry. Yung may masarap na buro? Yes. Yung kinilig ka sa buro, Ma'am Deng. Yun pala yun. Siya po yung owner ng Apagmarang. Akala ko, yung buro lang talaga yung binibida nyo po sa GC. Yun pala talaga. Ang galing. Opo. The experience. Kasi pag Pampanga talaga masarap ang buro dyan. Walang duda. Yes. So, thank you so much, Tita Myren. Si Sir Rodil naman, ito maraming experiences to. Kaya hinuli ko to eh. Hindi na lang po natin sinabi yung buong profile niya. Pero, international po kasi talaga to. Pero low-key lang po yan. Share mo na ngayon, Sir Rodil. Ayan, dito tayo. Ilang minuto ba itong natitira sa akin? Marami ka pang oras. Okay, yan. Okay, going back to Happy International Tourist Guide Day, no? So, ano ba ang magandang mabibigay sa atin ito pag naging tour guide ka sa tourism industry? Because of tour guiding, I was able to travel not only the whole of the Philippines for free. Wow. Libre po yan. Mula Tuguegarao hanggang doon sa Mindanao. Ayan. Libre po yan dahil sa mga familiarization tour,
Libre po kami dyan, no ho? At ang aming mga tour sa Piltowa at Naitas, yung pong Philippine Tour Operators Association and National Association of Tourism Independent Travel Agencies. And not only here in the Philippines, pagka tour guide ka, of course, naranasan ko rin po yan. Nag-work po ako sa Emirates, sa Dubai, saka sa Oasis Adventures, din sa Arabian Adventures. So I was able to travel pati po international. Libre po yun. Kaya yan ang maganda kapag international tourist guide ka. So one of the best experience, we are the first one who opened the Atlantis Dubai. Hindi pa nag-open sa public. So kami po yung unang batch under Arabian Adventures. So kami po yung nag-open ng Atlantis Dubai noon. So, opo. And then one of the best experience, sleeping at Burj Al Arab, the 7-star hotel in Dubai for free. Sabi sa inyo, Ka-Power International to. Ayan po yung maraming experiences to. Yan po yung mga may experience mo na unforgettable. Going back to sustainability ni Sir Rom, I was able to travel for free again sa Oman po. Meron po doon sa Muscat, Oman, yung 5 senses na sustainability lahat. Bawal ang ginagamit ng mga plastic. Lahat biodegradable. That was long time ago, 10 years ago. Tapos yung meeting a lot of people, of course, meeting a lot of people is nasa tourism na ano yan. So, yung pong pagpunta namin sa abroad, makikita mo talaga dyan yung isa sa mga experience, yung safari. Hindi ko pa na experience niyan before. Na libre din ako dyan. Kaya yung pagiging international tourist guide mo, siyempre magsisimula yan sa local. So, lagi namin sinasabi naming mga educator na wag maging dayuhan sa sariling bayan. So, simulan natin sa province ng Bataan. So, you cannot promote as a tour guide ang ibang province and region if you don't know your own province. Be an expert of your own province first bago natin i-promote yan. No, kasi medyo pinapasokan na natin ng academe since yun po ang pinopromote natin. Kaya kami mga educators, si Sir Rom, saka si Ma'am Deng, at aming mga estudyante, lagi po namin pinopromote ang Bataan. 11 municipalities, 1 city, 3 district, 3 congressmen, 1 governor, so with all the festivals. And of course, kung pupunta tayo ng pupunta tayo ng regions ng Philippines, 7,641 islands, the 82 provinces, and the 12 regions. So, in the 18 regions, sorry. Ayan, so kailangan kabisa mo yan. Kasi you will not able to reach what we have reached kung hindi ka mag-aaral with all those information. Lagi tayo naniniwala na yung ating learning, no, the theoretical learning should transform into hands-on application. So kung alam natin lahat yan in our theoretical mind, pagka ginawa natin hands-on application, you'll be a very good tour guide. Pero you cannot do that pag hindi mo in-start dito sa Bataan, no? Kaya kailangan be an expert of Bataan. Binanggit niya yung one town, one product, diba? Kanina yung OTOP, binanggit din ni Ma'am. So, doon pumapasok ang ni Ma'am Mayren yung kanyang culinary. Kasi, syempre, gagawa na siya ng using all the traditional products. Di ba, Ma'am Mayren? O, sige, Ma'am Mayren, yung mga traditional products mo ng kanyang culinary, kailangan magamit natin ang mga local products ng Bataan pag naging magaling na chef ka na. Kasi yun pumapasok ang sustainability ni Sir Rom, no? Kailangan i-promote natin yung products. Kasi ang isang tour, lagi kami nagkakaroon ng challenges dyan pagdating sa food. Kasi ang isang tour ay hindi magiging memorable experience without the food. Kahit anong ganda ng tour mo. So, kailangan papasok yung BLD. Breakfast, lunch, dinner. Saan ka kumain? Yes. So, pag may guest ka, kasama yan sa tour guiding. Hindi pwedeng hindi mo alam yung kakainan at yung local food area ng lugar na pupuntahan mo. Diba? Kaya ipopromote mo yon. Story behind the food din. Dapat yes, yun. Doon, kaya hindi pwedeng wala yung food. Sobrang importante nun. Kahit anong ganda ng Palawan, pero pag pinakain ka ng hindi masarap na food, medyo hindi kumpleto yung experience mo ng tourism. Diba? Tapos si Sir Rom, yung kanyang sustainability, of course, napaka-big natin yan, di ba? Yung ating 17 SDGs. So, lahat na na-lecture natin, kinakabitan natin ng SDG number. So, malapit na tayo mag-tweets. So, yun. Kaya, kailangan very oo, kasi yung mga lahat ng binanggit natin theoretical,
pagka naging hands-on application niya, mararating mo yung international. Kasi tatanungin ko sa Q&A niyan, one of the best experience, I was being interviewed by 10 nationalities nung nag-apply ako sa Arabian Adventures sa Emirates. 150 nationalities kami nag-a-apply, so only few Filipinos lang ang nakapasok. So, yung lingkod ay isa po doon na nakapag-work doon. And I was able to travel the whole of the Middle East for free under Arabian Adventures. Pinapalakpakan talaga yan, ka-power. Sabi sa inyo, kayo hinuhuli ko po siya eh. Thank you so much, Sir Rodil. Gusto ko po lahat ng shinare niya at dahil doon nagkaroon ako ng isang tanong. Kasi dapat dalawa lang tayo, di ba? Nakakatawa po yung sinabi ni Sir Rodil. Totoo nga yan, kahit ano yung marating mong bansa, marating mong lugar sa Pilipinas, kung hindi mo alam talaga yung story ng Bataan. Para po sa lahat to ha, hindi po siya pang tour guide lang. Hindi lang po siya yung mga nasa academy lang. We as Bataenyo, dapat alam natin kung ano yung story natin. Hindi lang World War II ha, hindi lang Mount Samat po ang pinag-uusapan dyan. Medyo malawakan po yan. Akala ko nga po magkukwis na kami dito eh. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-power natin ngayon na nanonood po sa amin. Pero meron ako isang tanong and this is the last. What are your future plans or goals or advocates sa mga susunod pang mga taon in line with the tourism industry? Kasi with all of the things po na sinabi po ninyo, ang dami eh. Sobrang lawak po niya. Pero personally, ano pa yung mga nakikita ninyo sa future? Bukod sa academe po ha, kasi let's just say natapos na ni Tita Myren yung culinary niya, si Sir na-reach niya na talaga halos napuntahan niya na lahat yung buong bansa. So ano pa po yung naiisip nyo na pwede pang gawin? So that's my last question. Mamaya may quiz po tayo. Sige, Sir Ro, mauna na po kayo. Things will gonna be better, bigger, and bolder pagdating po natin sa tourism. Ang ating probinsya po ngayon ay magkakaroon na ng interlink bridge. Right? We are into the construction na. Started the construction na po. And panigurado po pag nagbukas po ang ating daanan na tungo po dito sa ating lalawigan ng Bataan, magkakaroon po tayo ng mga malalaki, magaganda at mas mga malalaking opportunities sa ating probinsya. So, ang Bataan po ay strategically located kasi 2 hours away from Manila. Kung magkakaroon na po tayo ng interlink bridge, that would be shortened. Di ba po? Tama po yung ano. So, at saka ang magbubukas ng mga opportunities sa ating mga estudyante at ang ating mga soon-to-be professionals in the tourism industry ay marami po talagang oportunidad, lalong-lalo na dito. Hindi na po natin kailangan pang lumabas ng probinsya para makahanap po tayo ng trabaho pagdating sa ating tourism industry. At pagdating naman po ng mga panahon na yan, ay tayo na rin po ay magkakaroon. Actually, we are thinking of future plans about the tourism. We are now in the conceptualizing stage of a training professional trainers pool ng mga tourism trainers dito sa Bataan. So we are currently doing talks with other stakeholders pagdating po sa mga trainings na pwede nating ibigay at dalhin po dito sa probinsya po natin, lalong-lalo na para sa ating mga susunod na mga tourism professionals. So pagdating po ng mga panahon na magkakaroon na tayo ng mga events and also mga training, seminars, tayo po ulit siguro ay mabibigyan ng chance ulit ni DJ Jess ng ating Power Radio para po imbitahan ng ating mga kababayan para to actually have the chance to experience those training seminars and those experience po na pwede nating i-share through the tourism or through the training pool na ating isi-set up. And mga ka-power, kailangan po nating paghandaan ang mga darating na panahon kasi mas magaganda na rin po ang mas lalagay po natin ang learnings
sa mas magandang posisyon through our trainings and seminars. Yun lang po. So, nakaka-excite po talaga. Thank you so much, Sir Rome. Ayan po ang kanyang namin pala, sinama niya na kami. Thank you so much, Sir Rome. So, abangan niyo po yan mga trainings and seminars. So, parang naging early promotion din po ito para po sa mga nakikita niyo sa screen. Sige. Si Tita Mayren naman, ano ang iyong future plans or goals para po sa industry? Sa industry, yes. Bali, I'm looking forward to that moment na I can also travel a lot and cross those people to come across, to cross along with these people. Actually, nakagaling na ako ng Dubai. Ay, nako. Ayan. Para lang magkaroon ka po ng ibang Ayan. So, bali ang nangyari, yung kay Sir, nung naririnig ko yung mga Dubai niya, actually, I was able to see that. Kaya lang hindi libre, kasi hindi pa ako tour guide noon. Pero nakakatuwang malaman na may mga tao na, hopefully, in that manner, marating ko siya yung mga iba-ibang lugar, Mang Deng. And, ma-experience ko ba yung ma-search ko yung mga culinaries nila, to know their culture, their tradition, and at the same time, malaman ko yung ano talaga yung reason behind, may mga chances kasi na meron tayong mga tinatawag na disappearing cuisine in every country, or yes, kasi nga naiiba yung generation natin ngayon. So yung maganda yung maibalik natin sila at the same time, ma-incorporate natin siya sa current generation ngayon. Kasi nakakalungkot din na sa generation natin is namimiss na yung mga dating food natin na nakilala natin dati. At ngayon, the heirloom cuisine. So, yun, ma-travel ko siya and then at the same time, yung culinary cuisines doon sa bawat provinces na yon, or even mabigyan tayo ng chance na out of the country, di ba? So, napakalaking opportunity na mangyari din yon on my part. Yun, Ma'am Deng. Thank you so much, Tita Mayren. May naisip ako, the disappearing cuisine, di ba? Yes. So, parang pag tinignan mo kasi sa Bataan, marami tayong mga restaurants dito. Pero we're good. Totoo naman, goods talaga silang lahat. Pero we're missing something. Wala tayo talagang isang place na pagpunta mo sa lugar na yun, talagang product ng Bataan yung lahat ng kakainin mo. Kaya yun po dapat yung maging goals nyo. Yes, One of the goals na Ma'am i-aim nyo po. Para, kumbaga, pag galing mo Mount Samat, pagbaba mo sa lugar na to, alam mo talagang Bataan to. The flavors. The flavors of Bataan. And at the same time, ma-document din siya. Yes. Pero syempre, shout out naman sa lahat ng mga restaurants natin dito, di ba? Especially the Biniri. Talagang tatak Bataan po yan. Special. Oo, shout out po sa inyo. Syempre, binalanse lang natin, di ba? Meron naman. And lastly, si Sir Rodil, na naghakot po ng maraming fans from Bataan Peninsula State University. Shout out po sa inyo. Ayan, yung mga estudyante ko. Okay, makinig kayo para ako nagkaklase. No? But ang advocacy ko at plans, coming from the academe, no, since nandito ako for the longest time, and with the industry for the longest time. So, marami pong development ngayon, especially sa Central Luzon, sa ating Region 3. Nabasa natin lahat yan. May mga investments sa buong Central Luzon, sa ating mga karatig lugar, kagaya ng Tarlac at Pampanga, New Clark City, and Tarlac City. Abortis is investing billion of pesos. So, what are we gonna do sa academe at sa education? We are trying to fill in the gap and gawin nating industry ready ang ating mga estudyante. Yung po ang nating advocacy in the future. Paano namin gagawin yun kahit kami mga nasa last age na kami? We keep on. Ako lang pala. We keep on learning because we cannot share what we don't have. So, ang advocacy namin is to keep on studying, going abroad, checking all the things that needed to be added to the academe, kung ano yung mga practice at best practices ng ibang countries. Magbe-benchmarking tayo dyan. Patuloy natin gagawin yan para ma-ready natin ng mga estudyante. Good thing, idadagdag ko na lang dun yon kasi nga galing na ako sa international, but we keep on updating ourselves para lagi tayong updated kung ano yung nangyayari sa industry. Kaya sa amin sa academe, yun po ang pinaka
advocacy natin right now, pati sa EDCOM, pati sa pinag-aaralan nila lahat ngayon, kailangan industry ready together with TESDA, with CHED, yung ating mga graduates, not only locally but internationally. Binanggit nga ni Sir Rom kanina, pwede kang mag-work sa Pilipinas, lalo ngayon ang daming with the bridge and with the bridge ongoing na itatayo at ang ating mga development sa Central Luzon, napakadami pong possibilities na pwede nyo maging trabaho. Pagkaroon kayo ng sariling travel agency and tour operator, pwede po yun. Pwede kayo mag-work sa mga airline. And what is beautiful, nasa atin yung pinakamalapit na airport is Clark International Airport. The cruises are coming at the same time. So, lahat po yon ay may mga possibility na pwede tayo mag-work. Marami pong options sa tourism industry. And what we can advocacy namin sa academe is to deliver at make the students industry ready, the best that we could sa aming magagawa sa aming industry po. Thank you so much, Sir Rudy. Napaka-selfless naman ng ng shinare na future plans niya. Narinig niyo ba yon sa mga student ni Sir Rudy? Very international. Oo. Hindi na para sa kanya, para sa inyo na daw po, class. Ang galing, di ba? Kasi para ma-prepare niya nga daw po sa industry. Kanina na pag-usapan din namin bago kami mag-on-air. Kaya lahat po talaga ng trainings na pwede niya pong attenan, pinupuntahan po ni Sir Rodil para ma-share sa mga estudyante din niya. At syempre ngayon, na-share na sa mga kapower natin. Thank you so much po. Sige, Sir Rome. Ayan guys, so Sige, sa pa, ating mga estudyante sa tourism management courses at sa tourism the future tourism professionals, kayo po ay humaharap sa maganda at brighter future pagdating po sa turismo. We could speak about the tourism industry here in Central Luzon and especially here in Bataan. Napakaganda po ng ating hinaharap pagdating sa larangan ng turismo. It's worthy to also mention ang ating Pawikan Conservation Center dito po sa Morong. Dito po marami na rin po tayong mga Pawikan Conservation Centers. Meron din po sa Limay, sa Bagak, at sa Nagbalayong, Morong, Bataan. So, shout out po sa ating mga Pawikan Conservation Center people diyan po sa Nagbalayong, Morong, Bataan. So, yun po, marami po tayong tsansa at marami po tayong opportunities pagdating sa turismo, lalong-lalo na po dito sa Bataan. Nasimulan naman na, Sir, halos. Yes. Kumbaga, kailangan lang talagang we have a good leadership when it comes to the provincial government of Bataan. So, syempre, shout out kay Miss Danica, diba? Shout kay out kay Dr. Danica Lolita ay, buong-buo na yun. Tigas Rodriguez po. Shout out po sa aming ating pong pagmando or pag-drive ng ating tourism initiatives ng probinsya. And also sa ating mga kapwa tourism tour guides dito po sa Bataan. Shout out po at maraming salamat sa pagpapanatiling buhay ang turismo sa bawat community na ating kino-cover. Lalong-lalo na rin po sa mga estudyante in the future na magiging tourism professionals. So, the tourism industry is ready for you guys. So, you better get ready with the learnings, with the trainings, and with the seminars that you are na bibigay sa inyo ng kapasidad na maging maayos at magagaling na tourism professionals in the future. Thank you po. Thank you DJ Jess, and thank you Power Radio for the platform of always giving us the opportunity to reach out to our Kapower Radios and also the whole of Bataan. Parang first time nga to, yung mga gantong series din natin. So, kasi dati random interviews lang din po ang aking ginagawa sa iba't ibang expertise. So maraming salamat. And speaking of students, sir, shout out din syempre sa student ng Philippine Academy of Technical Studies and also to Chef Len, to Ma'am Lizelle, to
Ma'am Jonalisa, of course. And to Ma'am Lori, talagang special mention ka ni Ma'am Lizelle. Thank you so much. Siyempre, nanonood din sa atin si Miss Ella. Hi, Ma'am Ella. And also, Ate Winnie. Yan, nasa screen din siya kanina nakita ko. And si Ma'am daw? Si Ma'am Lorena. Shout out sa amin pong isa sa amin, isa sa mga ka-tour guide namin, si Miss Lorena. Hello. Si Sir June, by the way, sayang wala po kayo dito. Last message po, sir. Baka may mga gusto pang batiin. Ayan, I'd like to also make mention yung mga kasama ko sa Balanga City Lions Club. Kamusta po kayo dyan? Thank you sa ating katatapos na RP Japan Lions Club International Medical Mission last Saturday sa Quezon City. And then, of course, ang aking mga co-faculty sa Bataan Peninsula State University Tourism. And, of course, our President, Ruby Santos Matibag, for leading BPSU and giving us a brighter future for our university po. Yun lang po. Maraming salamat, Power Radio, for sana po magkaroon po ng series para sa ganitong mga talk show. And thank you for giving us the platform for this. Thank you po. Thank you so much, Sir Rodil. Siyempre, si Tamyren muna. Oo. Habol na habol si Sir. Ayan, thank you Power Radio for this opportunity na ma-open namin sa inyo regarding the wonderful experiences namin dito sa tourism area. And at the same time, I would like to shout out po yung aking mga classmates sa Philippine Academy of Technical Studies, ang DCAT 2E. Ayan, good afternoon everybody. Perma na ng attendance. But anyway, may pa-attendance. Upon hearing yung ating conversation this afternoon, Ma'am Deng, lalo ako na-inspire na i-involve ko ang sarili ko talaga sa tourism. And I'm thinking about Orion din, sir. Since that's our route. Ayan. So hopefully, magkaroon ng chance din ang Orion na magkaroon din tayo ng... Yeah. Na ma-showcase po yung ating kung ano bang meron sa Orion. So, andun yung heart natin na hindi lang sa Orion but at the same time, the whole province of Bataan na magkaroon tayo ng appreciation lagi sa tourism ng Bataan because we have a lot more to offer, a lot more to showcase pa para po hindi lang dito sa ating bansang Pilipinas but to the other side of the country. Ayan. So, magandang tanghali, mabuhay mga ka-Power Radio. Thank you so much, Tita Myren. By the way, batiin po muna natin si Ma'am Sabala. And of course, si Sir RC, syempre wag nating kalimutan. And si Ma'am Aizel. Ma'am Aizel and Ma'am Azel, sa aming mga ka-tour guide, happy watching. Syempre may last message pa daw si Sir Rome. Ihabol mo na yan. 1 minute. Actually, I would like to make a shout out to the Society of Tourism Management Trailblazers of Philippine Academy of Technical Studies, Inc. Also, I would like to give a shout out to my sangguniang barangay ng General Lim dito po sa Orion, Bataan. So, meron po tayong Duha Trail dyan at shout out po sa ating punong barangay na si Kapitana Jesusa Susan Bungkasan Vargas Bungkasan. And also, I'd like to say hi to my Pat's family, Philippine Academy of Technical Studies, Inc. My boss, Dr. Jonalisa Darg, for giving us the chance to reach out to our scholars and to our students. And thank you po, DJ Jess, sa platform. Thank you very much. Maraming pong salamat sa mga guests po natin ngayon. Na-realize ko lang din, ka-Power, no, na kapag pala ang guest mo ay mga nasa academe, talagang parang may quiz kayo mamaya. Pero the good thing about that, marami talaga silang na-share, hindi lang pansarili, kundi para sa buong estudyante rin nila sa province of Bataan, sa Pilipinas. O, di ba? Ganun po siya kalawak. So, marami pong salamat, Tita Myren, Sir Rodil, Sir Rome. Kaway-kaway lang sa camera. Thank you so much, mga ka-Power. Makakasama niyo pa po ko till 4 in the afternoon. At ituloy-tuloy na po natin ang tugtugan dito lang sa Power Radio 104.5. Always together. Always together. Always together. Always together sa Power. 3 o'clock in the afternoon is